Okay, so mabilis ang guide lang to guys para sa PvP build ko dito sa Lord Knight. May mga tropa kasi tayo nagtatanong kung ano yung ginagamit kong build when it comes to PvP dito sa ROOC. And sa ngayon naka-bash build ako. Although para sa akin mas solid pa rin talaga yung Lion's Roar since marami siyang nayo-offer sa team nyo like slow and AoE damage. Tapos yung Lion's Roar build kasi is talagang nandun siya sa tanky route. So magandang maganda talaga yung PvP build na yon. Pero ito kasi naka-bash build ako dahil gusto ko lang yung mismong gameplay niya. So ayan, umpisa na natin yung guide. Unahin na natin yung stats. Ayan, so sa PvP setup ko, binalance out ko lang yung STR, AGI, tsaka VIT. Reason kasi niyan is yung tatlong stats na yan is nagagamit ko. Yung STR sa damage, yung AGI para dun sa global cooldown nung skill delay ba yun, nung mismong bash para mas mabilis tayo makagamit ng bash na skill. VIT kasi yung role ko sa team is maging frontliner since wala kaming tank. And ayoko naman mag full tank talaga. Gusto ko rin kahit paano medyo may DPS. Tsaka lagi naman kasi ako naka LK. Bira ako mag paladin. So ayan, naglagay tayo ng onting VIT para kahit paano is may survivability siya. So ayan, yan ang pinaka build ko sa stats. Sa items naman, sa equipments. Wait lang. Ayan. Sa weapon, ang gamit kong divine armament is yan, abnormal. Yan yung pang bash tapos auto proc ng Vanguard Force since bash build nga tayo. Sa set naman ng armor is rider set dahil kailangan nga natin yung attack speed para do sa global cooldown nung bash na skill. So kahit gusto nating mag-ibang set katulad ng tier set, hindi pa kasi tayo naka 500 attack speed dito sa setup na to. So naka riders pa tayo. Pero once na ma-hit natin yung 500 attack speed without using rider set, siguro lilipat tayo ng tiers or go in armor para mas tanky. Pero pag need naman natin ng mas maraming DPS pa or mas malakas na DPS pa, etong Tears Blessing gagamitin natin. So ayan, tatlo yan, yung setup, yung mismong set effect para makuha yung mismong set effect. Then sa stats nila, isa natin dito sa weapon. Ang pinaka suggested ko sa weapon is since PvP build nga to, ito, PvP damage bonus. Then next is agility para ma-hit mo yung 500 attack speed. Then ignore PDEF kasi kailangan natin yan since nag-i-scale yan dun sa damage ng bash natin. So yan yung tatlong suggested ko para sa weapon. Either PvP damage, ignore PDEF, agility, or kung gusto nyo pa ng additional damage pa, strength, okay din to. So ayan, yan yung pinaka kailangan mong stats dyan sa weapon. Sa armor naman, ito, PvP damage reduct, since pang PvP build nga. PDEF, additional PDEF, kasi kailangan natin ng mas maraming def para masabayan yung ignore def stats ng mga kalaban natin. Kasi once na ma-ignore niya lahat ng defense mo, talagang sobrang lambot mo and hindi ka makakapag-front ng maayos. Most of the time, mamamatay ka agad pagka try mo gumbit na sa clash. So, yung PDEF, okay yan. Since mas maraming physical class ngayon, wala pa kasi gaano yung meta ng mga mage. So, hindi ko pa masuggest tong MDEF. Pero sa ngayon, PDEF, PvP, damage reduct, then VIT. Okay yan, VIT. Or max HP. Yan, yung apat na yan, solid yan dito sa armor stats ng Divine Armament. Dito, same din naman, ganun din. Okay, same din. Oops, wala atang PvP dito sa kabila. Wala atang PvP dito sa boots. Pero meron siyang PDEF and MDEF percent. Ito, napakalaking tulong yan. Magiging multiplier yan ng base PDEF stats mo. So, okay yan. PDEF percent, PDEF na raw PDEF, okay yan. Then, P damage reduction. Okay na okay din to. And pwede ka rin mag-max HP kung kailangan mo pa ng mas mataas na HP kung ibablock mo katulad ng mga or balak mong tangkihin katulad yung mga Asura ganyan.
malaki rin yung matutulong nitong max HP. Then, ang next would be skill. Sa skill setup ko, unahin na natin yung first job. Ito, Bash, level 10, level 5, Magnum Break para ata to sa... Saan ba to? Hindi ko alam kung Sword Quicken ba yun or Aura Blade ba? Or Parry. Basta para yan sa mga susunod na skill. So, 10, Bash level 10, Magnum Break 5, Fatal Blow 5 para sa stun chance ng Bash. Level 5 lang na Sword Mastery para lang makuha yung prerequisite nung Sword Quicken ba yun? Basta yan. Then level 10 na Increased Recuperative para naman sa prerequisite ng Tension Relax. Kasi gagamit tayo ng Tension Relax dito sa build na to. Then 5 Provoke, yan, prerequisite yan. Then next would be Riding, level 1, level 5 Cavalry Mastery, level 10 Sword Quicken kasi nga kailangan natin yung attack speed, level 5 Bowling Bash para lang ma-unlock yung level 10 na Vanguard Force. Since ang gamit nga nating weapon is yung abnormal, nag-auto-proc siya ng Vanguard Force, may chance siya mag-auto-proc ng Vanguard Force pag gumagamit ka ng Bash. So, ile-level 10 mo rin yan. Parang ipoproc niya is yung level 10 Vanguard Force mo. Then, 5 sa Sturdy Strike, 5 sa Lion's Roar. Ito, nagagamit to. Okay na okay to kasi may passive ka na 10% chance to trigger Lion Howling or Lion Roar. Yan ata yun. With an internal CD of 4 seconds. Hindi, sure ako yan yun. Kasi nag-auto-proc yan pagka may umatake sa atin. And napakalaking bagay niyan. Dahil nga meron tong slow. If ever may chase sa atin, so may slow siya and pwede tayong makatakasin, maka-regroup sa mga team natin. Or okay din siya pag gumigit na ka para nai-slow mo yung buong team ng kalaban. Then Iron Will. Ayan, when HP falls below 30%, a shield is triggered. Okay na okay to, dagdag survivability. Gagana yan sa'yo. Since medyo tanky nga tong build na to. And syempre, charge attack para pang chase. Pag may mga chine-chase tayo or the-dive tayo sa clash, napakalaga nitong skill na to. Huwag nyo tatanggalin yan. Then next, sa second trance, eto, Tension Relax, para meron kang sariling heal. Kasi minsan, syempre, busy yung parry nyo or yung bard nyo, tumulong doon sa mga iba nyong ka-team or DPS. So at least meron kang emergency heal. Napakalaking tulong yan pag puma-frontline ka. Kasi syempre, melee class ka, nasa gitna ka ng mismong clash. So itong Tension Relax, makakatulong to para kahit papano is mag-survive yung character mo. Then Rune of Fate, yan, okay na okay to. Para tong Panacea, tapos may immunity ka pa. So every time na kunyari, ma-frozen ka, ganyan, gamitin mo lang yan para mawala yung status mo. Berserk level 1 lang kasi most of the time ginagamit ko lang to pagka emergency na kailangan kong umatras. Hindi ko siya ginagamit papasok dahil ang laki ng PDF na mawawala sa'yo dito eh. Ayan, equipment def pala nawawala sa'yo. Nasa 50%, tapos free 50% pa. Tapos nababawasan ka pa ng HP. Decrease 3% of max HP every second. So medyo makati siya gamitin kung da-dive ka. Kasi sobrang lambot mo talaga. Tapos syempre sa glass cannon build, sasabayan mo pa yan ng concentration na merong PDEF. Minus nito? Minus 25% ata sa level 10 nito. So talagang hindi ka makakadive. Yung mga ganong LK build, okay naman. Pero glass cannon type yun. Ang role nun is full DPS talaga. Ito kasing role ko dito is medyo tanky. Since wala kaming tank. And yung full DPS namin is yung Stalker and Monk sa PvP, sa team namin. So ako, ang kailangan ko is medyo tanky ako para kahit papaano may frontline sila. So hindi na tayo naglagay niyang concentration and level 1 lang yung nilagay natin sa Berserk. Para kunyari, wala tayong tension relax tapos low tayo, kailangan nating maka-atras. Pindutin lang natin yan, may additional move speed yan, tapos mapu-full HP pa tayo. Then parry, level 10 syempre, during the effect, duration has 35% chance. So napakalaking bagay niyan na 35% chance ng parry ng P damage. Additional survivability mo yan. Tapos meron ka pang passive effect na 10% chance naman to parry P damage. So kahit na meron ng anong tawag dun? Yung illusion card. So kahit na meron ng
Peroni ba yun? Saan yun? Ay, nabili ko na pala ito. Ito nga pala, Peroni. Yan, meron ignore pari kasi to, tapos ignore block, ignore flee. Kahit meron na yan, may mga ibang players kasi na hindi pa gumagamit yan. So yung pari is makakatulong din talaga sa survivability natin. Then Aura Blade level 10 para additional damage din kasi kailangan ko pa ring dumamage kahit na nagpa-frontline ako para kahit paano makatulak kami. Katulad ng mga sa Dimension Drill, yung parang, ano ba yun, yung tulakan na mode dun, ng parang may hinahatid kayong hot air balloon, yung ganun. So, napakalaking tulong nito. Dagdag DPS to sa team nyo. Hindi, sa'yo lang. Pero what I mean sa team is, yung kakayahan ng buong team nyo na tumulak. As long as meron kang ganito, may mga ganito kang buffs, makakatulong to sa'yo. Hindi ko lang talaga nilagay si concentration dahil ang laki nung PDEF na nawawala. So, yan, okay yan. Then, sa ngayon kasi level 35 pa lang yung J level natin. And lahat yan, yung 5 stats na yan is ilalagay ko dito sa, hindi, 4 dun is sa head crush para ma-unlock yung joint beat. So yan, pag nalagay ko na yung level 5 head crush, ma-unlock ko na si joint beat, level 1. So si joint beat is, passive effect niya is normal attack, hindi yun yung passive, yung ano pala. Ay, hindi, tama yung passive. While using any skill other than joint beat, has 100% chance to trigger. So, once every second lang to, pero malaking bagay to. Additional damage na din yan, 65%. Neutral physical damage. Pero ang pinakamaganda dyan is mag-i-inflict ka ng iba-ibang status effects. Hindi ko pa sure kung ano-ano yung mga status effects na yon. Hindi ko pa talaga na deep dive masyado. Pero sure ako meron na silang listahan yan. Hahanapin ko na lang din, i-share ko sa inyo once na ma-compile ko na. So yan, kailangan natin yan kahit level 1 kasi para dun sa status effect na nai-apply niya every time na mag-i-skill ka. Pero once per second lang yan. So ayan, yan yung build ng skill. Then next natin is card na. So sa card, yan, illusion card, Peroni. Siyempre para dun nga sa ignore flee, ignore parry, ignore block. Napakalaking tulong yan sa PvP, tas may additional P damage pa. Then dito sa weapon na weapon card na illusion card Skull Worker, illusion card Hydra. Pero pagka meron ka ng budget, kuha ka nung purple na Skull Worker para sa medium damage and purple card na Hydra para sa demi-human damage. Hindi tayo gumamit nung dalawa na parehas kasi alam ko meron pa ring diminishing effect dito eh. Correct me if I'm wrong na lang dun sa comment. Pero alam ko mas malakas pa rin talaga if combined yung size plus racial. So ayan, isang Hey you! Stop wasting your time grinding the hard way. Every time you play, your battery drains, your phone overheats, and the moment you log out, your progress stops. But what if it didn't? With LD Cloud, your games keep running 24/7 on a virtual Android device in the cloud. That means even when you're offline, busy, or asleep, your account is still farming, still leveling, still progressing. No lag, no storage issues, no damage to your phone. And you're not limited to just one account. Run multiple instances at the same time and multiply your progress effortlessly. This isn't just convenience, it's a real advantage. While others are stuck grinding manually, you're already ahead without even trying. So ask yourself, are you playing harder or smarter? Switch to LD Cloud today and turn your grind into non-stop progress. Click the link in the description for you to check out our offers and discounts. purple, isang Hydra na purple. Then sa armor naman, Cornutus. Dahil meta nga ngayon yung ang tawag to sa class na yun? Biochem. So madedestroy yung armor mo. Pero dahil na Cornutus ka, hindi yan madedestroy. And additional P-Def, M-Def pa yan. Maganda to pag alam ko maganda pa yung mga stats niya pag in-awaken pa. Mga 2 HP, then P-Def, M-Def. So, syempre, mahalaga yung P-Def, M-Def para hindi maabot ng ignore P-Def stats ang kalaban yung defense mo. Kasi once na ma-hit niya yan at mas mataas na yung ignore def niya,
sa PDF mo, para kang nakaano nun eh. Ano bang ma-compare? Siguro para kang na minus armoran ni Slardar sa mga nagdodota. So medyo makati talaga yung damage pag na-ignore ng kalaban yung PDF mo, na totally ignore niya. Kaya hindi rin kaya yun din yung reason kaya hindi tayo gumagamit ng concentration kasi ang laki ng mawawala. So ayan, PDF, MDef, tsaka undestructible. Then sa Manchu, dalawang choco. Ang reason naman bakit ko pinili ito kasi meron siyang effect na and chance avoiding damage when receiving attacks increased by 3%. So ang total niyan is 5%. Kung dalawa, may 10% chance ka na mag-avoid ng damage. Hindi ko alam kung mistranslation lang to, pero kung ganyan kasi na avoid damage lang and walang nakalagay na P damage or M damage, ibig sabihin both type ng damage is na avoid niya. So ma-avoid mo yung magical and ma-avoid mo rin yung physical. So dalawa niyan para may 10% ka, additional survivability to, and makakatulong to sa pag frontline mo. So okay na okay itong card na to. Sa boots, syempre, yung libre, ML card, pang move speed. Then, Sohi, additional HP. Pero siguro okay din naman kung, kunyari, may extra ka na, ano ba, pang illusion card. Siguro okay din tong Moonlight Flower para additional move speed pa. Or kung gusto mo, kulang ka pa sa Agi. Alam ko may Agi rito eh. Wait, choose. Eto, mas okay ata to. Si Matir or si, ayan, si Wild Rose. Eto, medyo mura-mura tong dalawang to. Okay din yan. Additional Agi yan. Then next is, eto, sa accessories. Ayan. So dito nakahorong ako kasi alam niyo may meta ngayon na assassin, yung ano, Grimtooth. Yun. So makakatulong yan para ma-chase natin sila. Pero kung gusto nyo ng full DPS naman, ito, Bongon card. So ayan, Bongon card. Okay na okay yan. Ay, sa accessory nga pala, nakalimutan ko, Divine Armament lang pala yung nasama ko sa equipments. Sa accessory, and ang suggested dito is Nile Rose or wait. Yung isa, yung pang attack speed. Saan ba yun? MVP. Nakukuha sa Drak. Nile Rose. And ayan, ito. Brooch. Kasi nga, kailangan natin ma-hit yung 500 attack speed. So, napakalaking tulong nito para mas dumagdag yung DPS nyo. Sa either Brooch or Nile Rose. Yan. Solid yan. Then, ano pa bang next? So, na cards ng Akse. Ito. Yung cards naman dito sa mga headwear. Punta tayo sa cards. Ito parang ini-snap din to eh. Yung mga headwear cards. And may mga PvP stats din dito. Ito dito sa headwear. Ito ang gamit ko dyan. Si Leb Olmay para sa fire damage reduct. Siyempre maraming naka-fire damage ngayon katulad ng Biochem, ng Mage, mga yan. Napakalaking tulong niya na may reduct ka. Dalawa niyan yung gamit ko. Then sa face wear, ang pinaka-okay dito is ito, si Medium. Goblin Leader Puppet 2. Pero kung gusto niyo naman, pwede rin naman to. Pero I suggest na wag na. Malit lang din naman masyado yung healing taken tsaka HP na yan. Eto, kunin nyo to, si Goblin Leader Puppet 2 para sa additional damage sa medium. So, ang players kasi is medium demi-human. So, makakatulong to sa DPS nyo. Then, sa mouthwear, ito. Si Doppelganger Puppet. Damage reduction naman siya sa medium. So, okay na okay yan. Pero kung gusto mo additional HP, pwede rin naman to. Pero I suggest na mas iprayo mo to si Doppelganger kasi mas malakas yung damage reduction for me. Mas okay siya. Hindi ko sure yung pinaka computation, pero alam ko mas okay yung reduction kaysa sa flat HP. And so sa backwear naman, ito Deviling. Syempre PvP damage bonus dahil PvP build nga to. Pero kung ayaw nyo naman yan, okay lang din naman tong dalawang to. Parehas naman siya reduction.
Pero mas okay kasi na ito na lang eh, para kahit papaano may additional damage ka din. Hindi siya yung one stat ano lang. And malaking bagay na to parehas yung dalawang 100. Sa isang 100 sa PvP damage, isa sa P damage reduct. Tapos dalawang piraso niyan. So, para may plus 200 ka para sa both stats. So, okay na okay yan si Deviling Puppet. Then next is, ano ba na discuss na yung stats, equipment, skill, enchants. Enchants naman. And enchant dito sa headwear, PvP technique. Syempre kasi pang PvP nga. Pero pwede ka rin naman kumuha ng superior attack kung gusto mo talagang magdagdagan pa yung damage mo. Pero ito kasi mas okay ito eh. Kasi para ma-maximize natin yung PvP damage bonus. Sana yun? Ito. Although hindi na siya ganun ka-impactful compared dun sa global, kailangan mo pa rin siya kasi napakalaking bagay nitong mga 4%, 6% na yan. So, I suggest yung PvP ano pa rin. PvP technique ang kunin nyo. Then dito, improve PDEF. Dahil PDEF, physical meta nga ngayon. So, okay yan, improve PDEF. Dito rin, same, improve PDEF. Pero, sama na rin pala natin yung ayan, yung mga substats niya. Pagkatapos ng PvP technique, Agi, para ma-hit nyo yung 500 attack speed or ignore PDEF. Yan, para mas lumakas yung damage nung bash nyo. Yan ang okay dyan. Dito naman, PDEF, additional PDEF, then VIT, tapos improve PDEF. Same here, VIT or PDEF, then additional improve PDEF naman para sa third enchant. Yan. Then sa weapon, syempre melee boon kasi melee damage, additional P damage yan. Dito ako kukuha talaga ng mga pang DPS mo since medyo inano nga natin, in-spread out nga natin sa survivability yung stats natin. So kuha ka ng melee boon, okay na okay yan. Additional stats yan. Then attack speed, unahin mo yung attack speed hanggang mag 500 ka lang. Agi. Pag 500 na yung attack speed mo, pwede ka na mag STR or physical attack base yung physical attack na raw, then physical attack na percentage. Yan, okay na okay yan. Then sa mantle, vitality boost para sa max HP. Yan, pag max HP kasi more on ano yan eh. Parang isahang defense na lang. Gumagana ay sa both magic and physical. So, ayan, okay yan, vitality boost. Pero kung gusto mo talaga ng mag-focus sa magic damage, pwede rin naman to. Anti-M damage. Then sa substats, VIT, pinaka-okay. Or max HP, flat max HP. Pwede ka rin mag-MDEP kung ganun ulit. Gusto mo ng additional survivability against magic damage. Pero I suggest na max HP na lang or VIT. Yan, yung dalawang yan. Sa armor, ganun din, vitality boost. Same, VIT. Ito may PDEF dito. Pag may nakakita kayong PDEF, mas piliin nyo siya over max HP and MDEF. Kasi nga, once na ma-hit ng kalaban yung PDEF mo, ma-ignore niya lahat ng PDEF mo, talagang sobrang lambot mo na, lalo na kung da-dive ka. Then vitality boost, max HP. Sa boots naman, ganun ulit, VIT, max HP. Yan yung mga substats na kailangan mo na pwede mong makuha. Then, pwede ka na mamili dito sa anti-P damage or vitality boost. Kung gusto mo ituloy-tuloy yung parang general type na defense, yung parang panglahatan na, vitality boost. Pero since maraming ang physical class ngayon, okay din tong anti-P damage. Dito syempre melee boon, same pa rin, additional DPS. Prayo mo kunin yung Agi para sa attack speed, 500 attack speed. Once na mate mo yung 500 attack speed, physical attack percent. Yan, yung dalawang yan. Okay na okay yan. Then melee boon. Dito ganun din, melee boon, para sa naman yan. Agi, physical attack percent. Dito, PvP technique uli. Yan. Para sa
PvP stats, PvP damage bonus, PvP damage reduction. Then ang next mo dyan is Agi para sa 500% attack speed. Kung na-hit mo na physical attack or ignore def. Masiprayo mo yung ignore def kasi ang kailangan mo naman as DPS is ma-ignore yung PDEF ng kalaban para mas malakas yung DPS mo. Dito, improve PDEF. Hindi. May PvP technique din dito. Nagkataon lang na nakuha ko kasi yung improve PDEF muna bago yung PvP technique. So, yun yung gamit ko. Pero mas okay para sa akin yung PvP technique kesa dyan. Pero kung gusto mo naman i-all in sa defense, okay din naman yan. As long as mataas yung raw physical defense mo, maganda rin to kasi multiplier siya eh. Then sa substats, VIT, additional survivability, physical attack, pangdagdag damage, PDEP, or STR. Yan. Okay na yan. Pwede ka rin mag-max HP. Depende na lang sa timpla mo or yung tingin mong kulang sa build mo. So, yan na yung enchants. Ang next naman is, Mount? Sige, tingnan natin yung mount. Dito sa traits, ang minamax out ko lang is Brave Charisma. So, pag nakakita ko ng dalawang may green sa dalawang yan, kinukuha ko yan. Para yan sa physical attack and P damage percent. Wala lang, dagdag DPS lang kasi nga, syempre medyo tanky tayo. Marami tayong sinakripisyong stats para sa survivability. Malaking tulong na rin tong nagdadagdag tayo kahit papano ng damage stat dito sa mount. Sa equip, itong dalawa lang. Kasi nga PvP build. Pero bago nyo pala gawin to guys, siguraduhin yung meron kayong mga perma team. Kasi baka humina naman masyado yung character nyo sa PvE. Ako kasi nagkataon na may perma team ako sa PvE contents. And tinutulungan naman nila ako matapos yung mga dungeons na kailangan ko matapos. So, ayan, nakakapag-focus ako sa PvP talaga. Then next is mamaya medals. Medals and spread out ko lang. Physical attack sa bravery, heroism para sa P damage percent. Sa charm, P damage reduct. Tempest, M damage reduct. Then dito flat na HP percent. So yan, additional survivability din yan. And spread out ko lang kasi every time na may pinofocus kang isa dyan, nagmamahal eh. So, medyo mas onti yung makukuha mo kung kunyari 20 mo to. Hindi mo ma-maximize yung stats na pwede mo makuha. So, yan, binabalance out ko lang para kahit papano. Lahat ng stats is meron ako. And sa feathers, naka LND, space, day, tsaka order. So, nag-LND ako kasi okay naman eh. Nakukuha naman, na-max out naman yung nasa shop per week kahit F2P ka. Pero ako kasi naka-Radiant Pass ako. So, kung gusto nyo ng PvE na pwede rin sa PvP na feather build, panoorin nyo na isa kong video. Lalagay ko yan dyan sa gilid. Yan. Click nyo na lang or ipunta na kayo sa channel ko. Pero sa build na to, ito yung ginagamit ko. LND, space, day, then order para sa additional damage reduct. Then, pinapantay-pantay ko lang yan. Level 3, tier 3, tier 3. And dito naman sa defense, divine para sa PvP damage reduct. Tapos ito, PDEF din, additional PDEF, then order. Lahat yan puro naka-order kasi nga, syempre, frontliner ako. Kailangan kong medyo i-pump yung defense ko. So, pare-pares lang yan. Then, binabalance out ko lang para kahit papano walang slot na naiiwan sa tier. So, ayan, pinakababa ko ngayon 2 kasi wala pa ako ganong feathers. Pero yan, naka-balance out yan. Mas okay kasi na iba-balance out mo kaysa yung parang may isa kang tier 8, then the rest tier 1. Mas malaki kasi yung makukuha mong stats pagka balance na puro lang sila. Kunyari, puro 3, ganyan, or puro Hindi mo naman kailangan din ng sobrang taas na tier ngayon. Although okay siya kung PvE. Pero kung PvP, hindi gano siguro. Kasi ganun din eh, kung may mataas kang PvP multiplier, may mataas kang ganyan dahil naka Raven's Arc ka, pero wala ka namang PvP stats na i-multiply, medyo mababa pa rin kahit sabi mo naka tier 6 or tier 7 na. So, okay na to, at least
hindi mo na to babaguhin. I-upgrade mo lang. So yan, para at least kahit papaano, hindi ka na papalit-palit ng setup. Pero yun ulitin ko guys huwag niyong gagayahin to kung wala kayong perma party. Or kahit ka-guildmates naman, kasi yung mga guildmates naman natin, tumutulong naman yan sa mga dungeons. Siyempre, meron at meron kang makakasama. So, kung okay sa kanila na gano'n na naka-PVP setup ka, ito, pwede mo to gayahin. Kasi kahit F2P player ka naman, mauubos mo yung LND na andito sa shop. Yan, mauubos mo yan. Ako naman din naman ako whale. Binili ko lang talaga is Radiant. Radiant Pass lang. Ito lang. So, ayan. Feeling ko yun lang naman yung kasama sa build. Wait, check nga natin yung preset. So, stats, skills, equip, enchant, feather, mount, tsaka pet. Ito pet, wala man yan. Ano lang yan. Siguro ito, max out nyo si Earthchild, then to si Piggy. Kasi dagdag survivability yan pag dumadive kayo sa Clash. So okay na okay ang dalawang yan. Ito, libre lang naman to. Si Buffo. Then ito, si Squidjet. Pang additional damage. Pero itong dalawang pinaka-prayo nyo, si Porky tsaka si Child of Earth. Yan. Kuhaan to ng kuhaan ng points. Gold. Rube, sasurahin mo may mamaya sa dulo, yung may maraming gold sa kanila. Sige. Uy, dami agad oh. Pulo. 5 yan, 5 sa umpisa. GG tol. Nice! Bababa! Tumalon si Starter tsaka si ano. Yung off lane, tsaka yung safe lane. Okay na. Dinalunan tol. Tignan na yan. Wala nang tangke yan. Wala nang tangke yan. Pahil. Roger. Tangke. Akin na to. Akin ka. Akin ka. Banat. Wala, goblin tayo. Pitik goblin. Habang ano. Dito, linis ako rito. Linis. Ang layo ng Lions Roar ko. Eh, mali. Hindi ko na-click. No! Uy, na-deso agad. Ang sarap talaga ng mga yan, tol. Grabe naman yun. Pouring coin. Sige. Abulin ko yung FS dito tol Nakalak na, tol. Nakalak na. Nice! Nakalak na. Nilakan eh. Nilakan na. Nilakan tol, parang siya ina eh. Uy! Ibang lock yun, ibang lock. Ibang lock pala yun, ibang lock. Ayun, walang labasan. Ano to? Wala. Banat. Sapak. May nakita ko. Oh! Eh! Go. Ilag, laser. Uy, may kakampi yan. Ayun na. Gold coin. Kulot. Ayun, kunin mo. Sakto. Napatayin niya ako, pero napatayin. Pahil ako, pahil. Lapit ka kayo. Tulungan ako rito tol, lapit tutulungan ako. Fountain. Ay, gogi! Namatay ako sa lason. Nice! Yun o. Pulot. Buhay ka pa? Kala ko buhay ko eh. Bahil ako. Dito ka. Uy, yung Goblin King hindi na pinapansin. PvP all the way. PvP all the way. Kasabog na kasama na yan. Bahil. Dikit. Ilag. Mainit. Aray. Oy, switch you! Tweet you. Ay, laso ng goblin yung makati. Sa likod. Abol. Uy, balik ka dito. Binanatan yung Zoe. Nice Rubes. Pwede na. Uy, bumabanat ka. Stay up. Tropa. Bumabanat. Full damage.
Next. Putok. Uy, Ah, Gold still na baby, oh. Mm. 1960 lamang tayo na, tol. Oh, pero sa ano, tumataga yung ano nila. May assassin yata sila eh. Kaya nawawala yung gold queen. Ah, Yung, Banded fate. Gold coin. Pag ayun, sumasabog. nakabuli. Pumatay sa dulo. Epes to, tol. Kailangan ko mapatay yan. Help! 25 coins ng dala ko. Lipat. Sige. Switch. Hinabol ko na. Nasa akin na. Lagyan kita nito. Lagyan kita ng ano tol ng pampakunat. Patay. Saan, hindi mo mapatay. Muntik ako mapatay. Ay, nasasabog na yung ano goblin Asan yung pare? Ay, hindi. Iba na patay ko. Op, ilag. Ilag, makate. Ayun na. Pulot. Aray! Pulot. Nilaser ako. 49 Akin na yung- lamang tayo, no? 50. Dala ko 33 ah. Tago lang. 34. Tago. Bigyan kita ng Pingin. Yan. Sa field. Oo. Pari nila, para walang yun. Oh, yan. Gold coin. Nakul ka pala ito. Dito lang. Sige, basta hanggang dito tayo sa bard. Ano tayo? Safe tayo. Kailangan ako mapatay. Para sige, ayaw nila akong patay. Tinatakbuhan ako ng pari, tol. Ano pala? Kinakait. Uy, Gold coin. Super PvP nga to, no? Puro PvP talaga. Kala mo. Di ba? Kailangan Bukas. Ito tulak to tol ah. Kabisado nyo na to, di ba? Laro nyo na Nalaro. yung tulakan. Ay, this time, tol, nag-enjoy na. Doon ka na sa, testing yun, eh. Hindi namin Teka to. May dahil na, yung authoritative ba, baka nakalimutan nyo. Naglagay ko rawak. Yan, dito pala daw. Salubong na to, di ba agad? Tol, oh. Asan na pare? Kahit ano na. Oo, kahit ano muna, tol. Onti pa lang sila, hindi pa sila kompleto. Nag-RT pa lang. Lilikod ako. Palo. Ano ako, Pir? Balag. Ah! Bumabawas. Makati. Tanggal yung pare. Nice. Bola. Yan na lang yan. Tumatakbo na siya. Tol, matutulak na. Balik tayo. Tulak na natin. Hello. Oo. Na-DC ako. Medyo makunat tong pero okay lang. Okay na, tanggal na. Wala nang kunod niya. Tanggal ng kunod niya. Tulak lang natin. Dikit lang tayo sa kariton. Sige lang. Ako to, ikot lang ako kasi hanapin ko yung pare nila. Ito. Tanggal na pare ulit. Nice. Mainit. Umikot may umiikot ah. Mainit. Si Corgariba. Pakiyan. Professor na. Mainit. Patayin ko na. Mareso tayo. Nice. Tanggal na din yung mainit. Natanggal ko din yung mainit. Napatay na. Tulak ulit. Tulak lang. Ikot ako tala. Kayo muna dyan. Team. Wait. Hanapin mo, Robs, ha? Attack the transport. All units. Nakita ko na ulit yung pare. Namo Patay na. mo ulit. Ay, yung surf. Pinatay ko na yung surf. Pinatay ko na. Nabuli namin to ni Sanyo isa. Pati ayun yung mainit, tol. Ano? Kariton na. Huwag masyado lumayo Tara. Tara, balik sa kariton. Ano yung kariton? Ay, napatay ako. Sige lang. Ito. Yung natin, pa-protect. Mahatak mo yun dyan. May hatak ba yan? Patay na. Patay na yung tangke. Ito Ayun Yung
Short Atake nila. mo nga yung lagi, tol. Ano yung pag ano, ikakite niya tayo eh. Tapos hindi Sa natin... Pargariba. Nahabol ako ng ano, nagsusunog ah. Sige, sige. Ipabol Ay, naman. Diyos. Ang Tinutulak na nasa- namin. Tinutulak Nasa likod na niya, namin. nasa likod niya yung sunog ah. Sa likod niya. Ah. Ito oh. Atake mo nga to, tol. Ayan, yan. Nice! Ayan. Nice, Nahabol ako nice, ng- nice. Whippy. Kasi pinapalayo niya tayo dito sa ano eh. Yung, dalawa sila nung Oh, dalawa hindi sila natin nung pwede, short. hindi tayo pwede na nasa kariton lang. Babatuin niya tayo nung apoy. Pagka nagdikitan kayo, talagang... Ah! Atras ka lang dito lang. Nakasunod ba dyan yung pare? Tol! Sanga-sanga, punta ka dyan. Tol! Ikot, ikot, ikot. Nice, nice, nice. Ah, mapatay ako! Kunin ko yung short ha. Ah, kunin mo, kunin mo, kunin mo. Si Pargariba, si Pargariba. Wait, okay na, okay na. Nabash ko, nabash ko. Ako yung sa Yung susunog. tayo. Patayin tayo, patayin na yung bahay. Patay na, nice. Tulak, tulak, tulak. Well played, well played, well played, well played. Wait. Makakatalan itong mga to ah. Oo, katuloy ng noon. Ang lakas nga nung Yung gamit. morning. Yung short ha. Ah, papranta ko. Patayin ko na yung ano tol, nagsusunog ha. Ah, Si ano si Noni. Yan, nice, nice, nice. Okay na. nakapokus sa akin yung archer tol ah. Uunahin nyo Sige, na. sige. Kaya nyo na yan, kaya nyo na. Nauna ko na rin siya. Stand yan talo. Rebuff lang ako ha, rebuff. Reload. Ikot ako? Saan ba pwede? Dito. Dito ko Ikot na Saan ako tol. bumatog? Ayan yung archer. Oh, sige, ayaw mo mamatay. Ako na lang banatan mo. Ayan. Go. Makunat yan sir. Full beat. Ang kukunat nga ng mga kambi ko. Nagpapabanat. Ang kunat yan sir. Oh, full beat. Full beat yan. Full beat yan. Full beat yan. Wibi.